Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. So in New International Version muna tayo. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. So in Tagalog translation or Magandang Balita Biblia, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri, gaya ng sanggol. Kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, ang main point ng Bible verse na ito, yung mga nabanggit daw na kasalanan or impurities. Kaya siya naging impurities kasi kapag ginagawa natin yung mga bagay na yon, that makes us not pure, di ba? Ginagawa niyang hindi pure yung kalooban natin with the Lord. Hindi tayo nag-grow into salvation kasi may mga bagay tayong nagagawa na hindi aligned sa kung ano yung ginugol natin, which is yung mag-grow into the salvation, mag-grow into our salvation, and yung mas mapalapit yung relasyon or mas mapalalim yung relationship natin with the Lord. Sabi nga rito, di ba? Like newborn babies, crave pure spiritual milk. So, kung yung mga babies ang lagi nilang hinahanap yung gatas, so yung word ni God or si God mismo is ituring natin siyang gatas natin na para tayong baby. Dapat laging ayun yung hinahanap-hanap natin, and dapat ayun yung dun tayo nananabik, di ba? Araw-araw dapat. Kasi by that, doon tayo lalago, doon tayo mag-grow, 'di ba? Para sa pamuhay yung salvation na i-grant sa atin, yung salvation na nakuha natin or gift sa atin ni God sa pamamagitan ng sacrifice niya. Sabi nga rito, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. So, once nakilala na natin si Lord and naiintindihan na natin yung galaw niya sa buhay natin, and nararamdaman na natin yung presence niya mismo sa atin, doon na tayo mag-i-start or mas lalo tayong mag-aalam na hanap-hanapin siya and mag-serve sa kanya. So now, for our teaching, number 1, we ought to avoid impurities. So, kailangan natin or need natin i-manifest na iiwasan, hindi siya maiiwasan, dapat iiwasan. Yung intention nating iwasan, intention nating hindi gawin yung mga bagay na ito gaya ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Bakit natin sila kailangan iwasan? Kasi nga, ito yung, kumbaga, nagbibigay sa atin ng gap within kay Lord, diba? Kumbaga, ito tayo, ito si Lord, tapos nagkakaroon ng gap sa gitna. Kasi nga, may mga bagay tayong ginagawa na hindi aligned sa goal natin na mapalapit kay Lord. Diba? Itong mga nabanggit ko kanina, yan yung mga impurities, yan yung mga nagpapasama sa atin. Diyan tayo madalas nahuhulog, diba? So, number two, we ought to drink pure spiritual milk. So, dapat kasi dapat ang lagi nating i-intake is yung mga salita ni Lord or yung mga words and wisdom niya, yung mga aral na ibinibigay niya para sa atin. Paano ko nasabi? Pure spiritual milk yung nakalagay dito. So, ang lagi kasing sinasabi na
ang Bible or yung mga salita and aral ni God can be compared sa milk, 'di ba? Kasi yung mga newborn, they seek for milk. So tayo kapag bago lang tayo kay Lord and habang nag-grow tayo, dapat yun din yung lagi nating hinahanap-hanap. Yung words, yung wisdom, and yung aral ni Lord kasi dun tayo mag-grow, dun tayo mag i-improve or yun nga mag-grow, dun tayo lalago patungo sa ating complete salvation, di ba? Number 3, we ought to grow up into salvation. Ayun nga, kakabanggit ko lang. Kapag iniwasan natin yung mga dapat nating iwasan and hinanap-hanap natin yung si God, yung words niya, yung wisdom niya, yung mga aral niya, dun tayo mag-grow or lalago patungo sa ating complete salvation. Kasi 'di ba, initially binigyan na tayo ni Lord ng salvation eh. Nasa sa atin na 'yon kung ipamumuhay ba natin or sasayangan natin yung sacrifice na inilaan niya para sa ating lahat. So, for our application naman, rid yourself of all impurities. So, di ba sabi kanina, we ought to avoid impurities. So, ano ba kailangan natin para maiwasan natin? Edi iyon is yung tanggalin na natin mismo. As in, completely rid of all of that completely. Alisin mo sa buhay mo. Kasi, kapag hindi mo inalis yan, may times na matetempt at matetempt kang gawin. Pero kapag completely mo na siyang kinat off sa buhay mo, di ba? There's no turning back, wala nang rason para gawin mo pa ulit yung mga bagay na yun. Kasi ikaw mismo sa sarili mo is desidido ka na. Wala nang magdadrive sa'yo or magkukos sa'yo na gawin pa yung mga bagay na yun. Kasi nga, nasa presence ka na ni Lord. And tutulungan ka niya, i-guide ka niya sa right path. Number 2, feed yourself with what is pure. So, ang lagi lang nating babatayan, ang lagi lang natin babasahin, and ang lagi lang natin papakinggan is yung word ni God, yung wisdom niya, and yung mga aral niya. Never tayong ipapahamak ni God, diba? Kaya nandyan yung Bible is para sundin natin and unawain ng malalim, diba? Kaya kasi sinabi na manual of life siya. Kasi pure yan yung nakalaan para sa atin. Diyan tayo maliligtas sa Bible. When we read, when we understand, and when we seek God's presence through the Bible. Number 3, grow up from grace to grace. Di ba nga, ang pinaka natatandaan ko dito is yung lagi nga natin hingin yung grace ni God na malagpasan yung mga challenges or ma-overcome yung mga hurdles na nakalaan para sa atin kasi nga hindi niya ibibigay sa atin yan ng walang rason. It's either may pinaparealize siya sa atin or may i-reveal siya sa atin. So, we need to grow from grace to grace ni Lord, di ba? Unto salvation, sa grace to grace niya. So, dyan dapat tayo mag-grow. Hindi yung sa mga impurities kasi kapag dun tayo nag-grow, kapag yun yung kinalakihan natin, hindi na natin maaalis sa sarili natin yan. And at the end of the day, di ba, hindi na tayo kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. We're not deserving na, di ba? Para maging alagad niya, para maging tagapagpuri sa Kanya. Kasi, hindi na tayo buong loob na naglilingkod sa Kanya. Kumbaga parang ang plastic na natin, ang hypocrites na natin, di ba? Kasi nagsiserve tayo kay Lord, tapos gumagawa tayo ng mga impurities, di ba? So, ang pangit tingnan ng pangit pakinggan. So, we need to grow from grace to grace unto our complete salvation.